chat sa'yo pabalik. Sino naka-experience ng mga upline niyan? Wow, nagtaas lahat. Oh, relate na relate, oh. Palakpakan naman natin yung mga upline na patuloy nagre-reach out sa kanilang mga downlines. Comment natin yan sila. Okay. Dito na papasok guys ngayon. Kailangan mo maging good follower muna bago ka maging good leader. Trust me. Sa lahat ng mga downlines dito, wag mong pag-aantayin yung mentor mo sa chat niya. Pag chinat ka ng upline mo, ang blessed mo. Parating ganun ang mindset mo. Okay, yung upline mo, hindi mo siya kalaban. So, pag nag-initiate ang upline mo ng vision at direction sa grupo mo, I want you to support. I want you to be there. Dapat ikaw ang number one supporter. Bakit? Yung pinaplano niya hindi para sa sarili niya, kundi para sa buong grupo niyo. Tama ba? Magre-reply na ba sa mga upline? Sino yung magre-reply na sa mga upline? Okay, kasi mabigat po yan. And one day, you will assume the same role. Ia-assume mo yung role na yan. Yung pagiging upline na yan. Yung ikaw naman yung sa'yo naman magsisimula yung vision. But as of the moment, kailangan mong, di ba? Kailangan mong sumunod. Kailangan mag-respond. O ito, CEO mindset. So, usong-uso to last year. Sino dito yung nakaramdam neto? Yung parang lahat na lang drama. Yung last year, no? Parang lahat na lang issue. Lahat na lang kalungkutan. Ano ba naman 2025 yan? Baguhin natin yan this year. And na-realize ko, syempre, ako din naman mga men, syempre, hawa-hawa yan eh. Yung parang, ang lungkot nila. Parang kahit hindi ka malungkot, lulungkot ka din eh. Pero ito guys, ito yung challenge and encouragement ko. Okay lang ba kung ikaw yung maging source of good vibes? This year, 2026, tama na yung palungkutan. Dapat ngayon pasiyahan tayo, tama ba? Yan yung goal natin, mag-post ka ng masaya, isasaya yung buong bayan. Hindi mag-post ka ng kalungkutan dyan, 2026 na oh. Okay ba yon? I mean, ang tao lang kasi ako, o given na yun, hindi ka naman sinabing, ano eh, huwag malungkot eh. Pero ang point kasi, piliin maging masaya. Ang gusto sinabi ni Mentor Mean, maging high-eye. Yes. Question, sino dito, ramdam mo, yung team mo need ng energy? Type 1. Yung parang kailangan ng team mo ng, ano, masaya. O, ang dami nag-type po. Question ko, sino magiging source niyan? Ulitin ko ha. Sino magiging source ng gaan? Sino magiging source ng, alam mo yon, happiness? Eh di ikaw. Tayo. Tayo nandito. 200 ano tayo? Ilan tayo? 200 million participants tayo dito. Okay lang po ba? So pag nakita sa office, amazing morning, greet agad. Sa Zoom, amazing morning. Pasabog na agad, di ba? Mm. So less drama na. And kasi guys, pag mabigat din ang pakiramdam, hindi ka rin makahataw. Tama? O para dun sa mga malungkutin, request ko sa'yo, sumama ka sa masiyahin. Pero sa mga masiyahin, request ko sa'yo, huwag kang sumama sa malungkutin. Ang gulo, di ba? Oh, pag malungkutin ka, sumama ka sa masiyahin. Pag masiyahin ka, iwanan mo yung malungkutin. Tignan mo, ang gagawin ni malungkutin, kailangan niya sumaya para makasama sa inyo. Ganun. Hindi yung, ay naku, palungkutan eh. Tapos na tayo dyan sa era ng palungkutan eh. Drama-drama eh. O, di ba? Doon sa mga taong willing sumaya, willing maging grateful. Di ba? Okay. Ready na ba? Mag more action at less drama this year? Pwede bang mag-type I am? Lahat ng willing more action and less drama this year. Meron po ako nakilalang grupo.
Anong oras na ba? 9:15. Meron po akong nakilalang grupo, bawal ang drama sa kanila. Alam niyo po sila lahat mismo sobrang ligalig. Alam mo, pagka nagsama-sama po sila, sobrang saya nila. Comment naman natin yung Team Davao natin sa ano. Mga mates, parang sabi ko, ano to? Araw-araw party ba to sila? Wala, pag nagsama-sama po sila, ang ingay talaga. Ngayon kasi sobrang professional, kailangan hindi ganito tayo. Tantanan nyo nga yan. Pag nagsama-sama kayong ka-IM member mo, ingayan nyo. Okay ba yun? Ingayan nyo. Normal yun eh, okay lang yun. Oh, next. Oh, always think about solution. Wala akong kilalang CEO na ang tinitignan lang parati problema. Meron, pero at the end of the day, nagpo-focus pa rin sa solution. O bakit ba tumina ang sales? O bakit nabawasan ang downlines natin? O asan na yung mga team natin? Okay, okay naman na i-face mo yung problem, pero dapat ang nasa isip mo pa din, what's next? Ano yung next na kailangan kong gawin para masolusyonan? Okay na attrition kami. Okay, what's next? Ang question kasi sa mga na-attrition, sino yung mga nagstay dyan? Yan ang tutukan. Parati na itong sinasabi, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Yung downline mo, nandyan. Nandyan lang yan, trust me, nag-observe yan. Pero hindi mo nga mahatak eh. Ano pipilitin mo, magbigti ka para mapansin ka niyan? Hindi nga eh. Kailangan mong magkaresulta para mapansin ka niya. Alam niyo po, every time po na may nagko-quit, nadi-discourage ako, pero somehow it gives me motivation na mas galingan at mas patunayan yung sistema, mas patunayan yung opportunity. Sino yung may ganyang mentality? Meron po akong kilala, yung downline niya, ay yung upline, ay yung downline niya, ayaw mag-sapphire, ayaw tumulong sa pag-sapphire niya. Alam niyo po, nag-sapphire siya nang wala yung downline na yun. After niya mag-sapphire, kumontak sa kanya. Gusto ko na pong bumalik. Huh? Alam niyo po ba yan yung greatest revenge mo pag iniwan ka? Yung makareceive ka ng message from your downlines. Gusto ko na pong bumalik. Pagod na po ako sa work. Pwede pa po ba? Alam mo, yan yung pangarap mo. Dahil nagtutuloy-tuloy ka, ang pangarap mo, makareceive ng message na, pwede pa po ba akong bumalik? Alam mo ba't babalik yung downline mo? Kasi nagtuloy-tuloy ka. Hindi lang nagtuloy-tuloy ka, kasi nagkaresulta ka. Kasi nagawa mo. Question. Sino dito gusto bumalik mga downlines mo? Kasi nagtuloy-tuloy ka at kasi nagka-result ka. So ngayon na nawala sila, kailangan mong magpatuloy lalo. Ngayon na parang mahina sila, kailangan mo mas magpatuloy lalo. Okay ba yon mga mens? Nagkaroon ng issue, ito pala mga mens ha, regarding sa issue. Iwasan natin as of the moment yung hindi din nagkaroon ng issue with regard sa products. O yan ha, iwasan na natin yung mga ganyan. Okay, next tayo, proceed tayo. Para kumita ng milyon this year or kitain yung mga millions mo. Okay, kailangan mong magkaroon ng realistic short-term goal. Meron ako napanood na video and nagkaroon ako ng, sabi ko, awakening doon. Di ba minsan nakafocus tayo sa long-term goal? Okay yon. Pero sabi niya, yung reason daw ng paglaki ng grupo niya, yung grupo niya, finocus niya sa short-term goal. Kasi yung long-term, darating. Yung long-term mindset yon, hindi yung goal. Pero yung short-term goal mo, yun ang magdadala sa'yo sa long-term goal mo. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung point ko. Paano short-term? Okay, try mong gawin to with your team. List ka ng January, February, March, April, di ba ganyan? List mo yung ano, yung buong buwan. Tataka ako dito, ba't hindi sunod-sunod to? Ginulugul. O, basta lista mo yung buong buwan. And then, pag lista mo ng buong buwan,
Ano yung goal mo this month, January? Para sa mga nag-suffer na dito, sino yung mga rank up na? O ito ha, short-term goal mo. Dapat this month, minimum suffer ka. RQV. Okay ba yun as short-term goal? Huwag ka na mag-ano. Huwag ka na masyadong magmalaking mag-isip. Huwag mo nang, di ba suffer ka? Huwag mo nang i-goal rin, Ruby. Trust me. Baka makat yung video na yun. Hindi yun yung point ko. Pero ang point ko, darating yun. Basta i-goal mo monthly suffer ang RQV mo. Question, darating yung Ruby, hindi. Nakukuha niyo yung thought? Nakukuha niyo yung pag-iisip doon? Yung iba kasi nag-goal, dapat hindi, mag-emerald ako. Tapos mag-i-imbak ng pay-ins yun. Mag-ano yun, ganto gagawin, iipitin lahat, ang kayang ipitin. Ayun. May rank, walang tao. Ulitin ko may rank, walang tao. Question, ano gusto mo? May tao na may rank o may rank na walang tao? So go with consistency. Doon ka mag-target. Short-term goal. Gusto mo mag-give me 5? Okay. O, ano ba yung mga pwede mong i-short-term goal ha? Income, invite. Dapat meron akong gantong invite for this day or for this week, for this month. Talks, result, give me 5 just for you. Lista mo lahat yan sa iyong notebook. Kung goal mo mag-minimum 1 million this year, dapat mag-85K ka na income per month. Okay. Ulitin ko ha. Kung gusto mong kumita ng 1 million this year 2026, kailangan mag-85K income ka per month. Ngayon, paano mo siya gagawin? Di bilangin mo ilang invite dapat, ilang talks dapat, ilang join dapat. Nakuha niyo po yung point? Guys, hindi na ako nag-breakdown dito kasi ito dapat gawin mo. Mamaya gawin mo. Kasi dapat sinusulat mo yan eh. Diyan mo yan mananamnam. Okay, hindi lang tayo dun focus sa sa result physical, financial. Focus ka dito sa long term. Saan? Ilan new members ang gusto mo for this month of January? Ilang new members month of February, month of March? Ikaw ang magsiset ng goal na to. Topic to kahapon ni Mentor Naomi. O ilang users? Nililista mo ba yun? Okay, meron akong 10 users as of the moment. Okay, meron akong 15 users sa team ko as of the moment. Okay, meron akong 10 sellers. Meron akong, ito yung malupit, ang goal mo magkaroon ng mga builders dyan. As of the moment, meron akong 5 builders under my team. Sabi nung iba, Coach, wala pa akong builders. Meron ako sa team ko, babies. Okay lang yun, ilista mo din. Oh, meron akong 10 babies under my team. Bakit? Pag ni-recognize mo as upline na baby sila, anong gagawin mo? Tuturuan mo. Mas mahirap yung i-assume mo na mature na sila sa business pero totoo baby pa pala sila. Okay? Okay ba yung paglilista? O make sure na ilista mo lahat ng team mo about dyan O mamaya lista mo lahat ng downlines mo. Ilan active, ilan ang hindi. Ito yung goal mo. Ilan ang leaders dito? Yung mga nagli-lead ng kanilang mga team na. Ilan dito yung may mga result na or wala pang result, goal magka-result. Di ba? Magkasakyan, mag-rank up. Hindi lang yung a-attend. Lista mo lahat yan. Okay? Nakuha po yung point? Sige nga. As an exercise, i-type mo sa comment section ilan ang target new joiners mo sa team this month of January. Sa buong team hindi kailangan direct. Like direct mo doesn't matter ilan. Sige, set ka lang ng unting goal. Sabi ni Mentor Liza, okay, 20. Mentor Liza, 20 directs at direct mo pa lang yan eh. 50. So ngayon, di ba nag-breakdown ka? 50, okay, 50. Paano ito mangyari? Pwede kang magsama ng direct mo,
I-require mo ba lahat ng active mo magka-direct ng minimum 2? Pwede eh. Kung meron kang 20 na direct, kung meron kang, let's say na lang 20 na downlines at team members, kailangan mo kasing maging high C. Regarding dito, imagine nyo, di ba may 20 active ka. Tapos lahat required, kasama ka dyan ha, 2 pay-in. Ilan po ang pay-in nyo? Ilan ang new joiners? O 40 new joiners. Coach, onti lang kami, 5 lang kami. Tapos yung 5 mo naman, gigil, okay lang. O 5. Challenge yung sarili nyo. Kailangan naman may 5 active. O 5 new joiners. Ilan na yan? 25 na kayo. Nakuha niyo yung point? Pwedeng ganon. O yung iba, ito yung pinaka-technique ng iba. Pinapaikli nila. Para wala na masyadong rank up. Kaya yung iba, ginagamit pong yung rank up na technique sa pag-build ng team nila. Meron lang siyang pros and cons. Yung pros niya, nagkakaroon ng maraming may resulta sa team nyo. Kaya lang, ang consequence niya, ang daming sapphire, pero hindi naman talaga mature sa business. Nakuha niyo yung point? So, okay lang yon. Basta parati mo lang, nag-sapphire sila, parati mo dididig sa kanila, nag-i-start pa rin sila. Yung iba kasi, nag-sapphire sila, pero umakyat na agad sa utak. Okay, nakuha niyo yung point ko, mga mets. Are you still there? Diyan pa kayo, tuloy natin. Okay. Next. Okay, excited ako sa mga goals nyo this January ha, or Zoom account. Ilan ng mga nagjo-join sa inyo sa Zoom pag nagme-meeting kayo. Ayan, target natin. Actual weekly gathering. Guys, ito, importante to, huwag kalimutan. Ilan sa team mo ang uma-attend every time nagpapatawag ang mentor mo ng meeting? Sa office, sa IBC, doesn't matter. Kailangan mong bilangin ilan yung sayo. Kasi dun ka magsisimula. Tapos ang goal mo, kailangan siyang dumami. Sa mga international movers naman, ilan ang nagjo-join sa Zoom at ilan ang kailangan dumagdag. Okay po? Okay. Next. Siyempre, bukod dun sa mga goals natin, kailangan natin magkaroon ng DMA. O guys, i-erase natin ang word na DMO ha. Di ba nasanay kayo sa DMO? Ano ibig sabihin ng DMO? Daily Mode of Operation. Yun kasi ay para sa mga businessman na may mga operating businesses talaga. Alam nyo yun? Sa atin, papalitan natin ng DMA. Ano yung DMA, coach? Daily Money Activity. Ulitin ko. These are the activities na magpo-produce ng income sa'yo na hindi mo dapat katamaran. Okay? These are the activities na dapat araw-araw ginagawa mo. So, pagka nag-meeting kayo ng team nyo, ganyan, anong DMA mo, coach? Anong DMA mo, mga mens? Ayan, no? So, ito, have your daily non-negotiable routine. Ano yan? Ito yung mga bagay na kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng matulog nang hindi mo nagagawa. Okay, kailangan mong mag-commit dito, lalo na kung gusto mong kumita ng malaki this year. Okay. Ilan po ito sa mga basic? If you can add other things, go. Pero ito dapat basic to. Pwede mong simulan na lang sa daily posting. And then after a week, sige, simulan mo sa prospecting. Basta kailangan araw-araw hanggang mapagsabay-sabay mo sila lahat. Na dapat araw-araw, hindi ako pwedeng matulog nang hindi ko nagagawa to. Ito po ay ating trabaho para sa pangarap natin. At hindi natin katamaran. Kaya siya tinawag na non-negotiable routine eh. Hindi option na tinatamad ka, hindi option na wala ka sa mood. Kailangang gawin. Okay po?
Malinaw, malinaw? Proceed tayo? Okay, this is how I assess if ako po ay productive o hindi. May nakausap ako. Ganun ka dapat mag-isip. Hindi mo pwedeng sabihin na productive day ka kasi ganito may downline ako, pinagalitan ko pa eh. Alam niya po, sabi niya sa akin productive daw siya. Sabi ko, anong ginawa mo today? Sabi niya, may meeting po kami coach ng Zoom, 7 p.m. Sabi ko, anong ginawa mo before? Eh di malapit. Hindi naman siya yung host, hindi naman siya yung speaker na kailangan mag-prepare. Ang thought niya, sa kanya, productive na yung araw niya dahil may in-attendance siyang mentoring. Question, productive o hindi? Okay. Guys, hindi natin sinasabi na hindi naman productive para sa kanya. Wala muna tayong mental health ngayon. Di ba kasi hindi productive yun. Yun lang yung kaya niya, coach. Oo naman, mahal namin kayo saglit. Pero ang point kasi, binabago kasi natin yung mentality natin. Kailangan mong ma-assess yung sarili mo kung productive ka ba o hindi. Hindi ka pwedeng humiwalay sa reality. Sabi ko sa kanya, ikaw isang mentoring lang, hindi pa ikaw speaker. Yung upline mo, ano na, pagod na yung bibig. Nakapitong talks na. Ayun. So, kailangan ngayon, DMA. Daily Money Activity. So, pag tinanong mo yung downline mo ng ganyan, anong DMA mo? Kailangan yung activity mag-produce ng pera. Okay? Malinaw? Okay lang ba sa inyo pagka tinanong kayo ano yung DMA nyo? Yun income generating ha. Income generating activities. Okay. And isa sa mga income generating activity na as of the moment, hindi binibigyan ng value, itong event. Okay. Weekly orientation, monthly training, quarterly events. Alam niyo po ba, events are crucial in building belief and generating volume in MLM business. Crucial pala ang event. Hindi mo kayang mag-create ng long-lasting team nang hindi ka uma-attend ng event, hindi ka nagpapa-event, or kapag may event, hindi ka nagsusupport at hindi mo hinahatak dun yung downlines mo. Weekly, monthly online orientation, local trainings, quarterly big events are essential strategies for success. Question, meron pa tayong upcoming events? Yes. Meron ka na bang ticket? Yun kasi yung point. Akala mo walang value kasi nakatingin ka sa ilalabas mo, 1,500. Hindi mo tignan yung pwedeng ibalik niyan. Number 1, matututo ka. May inspire ka. Number 3, kung meron ka ng downlines, makita nilang nandun ka. Hindi yung may downlines ka na, pinakita mo pa sa downlines mo, hindi ka active sa mga events. Ang saklap mo. I'm sorry. Ang hard ka ba? Hindi. Totoo kasi yun. Diretsahan, paligoy-ligoy. Gusto nyo? Pero yun yung point. Imposibleng makabuild ka ng team na ikaw mismo wala. May gathering tayo, team day, mayroon tayo unity day. Blast gathering, ginastusan na ng mentor, ginastusan na ng company. Nakuha niyo po yung point, mga mens? Pa-type sa comment section, show up. Okay? So yung event, yung pag-show up mo, hindi yun para sa gathering. Para yun sa'yo. Kasi po, part ang showing up ng income generating activity. Gets? Part ang events ng daily or money activity. Part ang events. So, hindi po pwedeng mawala ka dyan. Okay? Next. This year, let's choose to be a leader versus a seller. Okay naman maging seller.
Pero, alam naman natin, ang nakakayaman talaga yung opportunity. Guys, don't just sell your product, sell your vision. No, hindi ka lang dapat nagbebenta. Ibenta mo yung vision mo. Nakita mo ba't ka nag-join sa IM Worldwide? Ba't mo ito ginagawa? Yan. Pinagkaiba kasi ng seller sa leader. Ang seller kasi, they'll sell products. Okay, given. Pero yung mga leader type po, na asenso this year, they just sell, grabe tong vision na, ay grabe tong product na to. Alam mo, may na-sharean ako, share mo din yung sayo. Mali mo may mapagaling ka. Nagets nyo? Hindi siya all about, hindi siya transactional na bibili, may bebenta, hindi siya ganon. The vision, no? People follow not your product. Ito sa mga builders dito, listen attentively. People follow not your product, but your vision and you. You want team, then have vision. And then sell that vision to them. Okay, 3 years from now, magkakaroon tayo ng ganito. Ito ang pangarap ko for you. Dapat 3 years from now, may first car ka. 3 years from now, kinita mo na yung million mo. Nakukuha niyo yung point ko. And that's how you will lead your team. Diyan ka nila susundin. Ang hirap kasi pag ikaw mismo wala. Ibig sabihin, seller ka lang, nagbenta ka ng package, nagbenta ka ng product, tapos goodbye na. Hindi mo man lang sinabi sa kanya, dapat this month mag-just for you ka. Ang target po natin, Ments, this quarter mag-jade for you ka. Okay lang ba tulungan kita sa mga talks mo, sa mga invites mo, sa mga referral mo? Nakuha niyo po yung point, learning? Type 1 nga sa lahat ng mga learning dito. Ayan. So, as a leader, inspire. Okay, inspire. Go. Yan yung gawin mo. Okay. Create a content that attracts. This is crucial. Recently, alam niyo po, laman ng mga phone ko. Like niyo naman yung mga post ko. Alam niyo po, recently, grabe, dami kong timpla barley mga video sa phone. I-edit ko na lang. Ang point ko, wag niyo, basta i-like niyo sa akin, mag-post ka rin ng sayo, my day mo. 'Di ba yung pagpunta mo ng office, gawin mong content. Yung team gathering nyo, gawin mong content. Hindi pwedeng adan ka ng event, tapos yun na yun. Ay no, ano yung mga pwede kong gawin kong content na makaka-attract sa non-members? Ulitin ko ha, you're posting contents for non-members. At pag naisip mo yan i-post mo na agad. Huwag mo masyado i-consider yung mga members na. Unless like super upline ka na. Consider mo talaga yung mga post mo na okay, dapat inspirational to. Pag non-members, bago ka pa, tapos nag-google kang makapag-market, puro pang market yung post mo. Okay. Pwedeng real life journey. Pansin nyo yung mga post ko recently about seafaring. Diba? About paano ako for good, nakapag-retire. Share nyo yun. Malay nyo may ma-attract kayong seaman dahil dun. Share or screenshot nyo. Oh, team wins. Grabe, meron na namang car achiever sa team namin. Tingnan nyo my day ko, meron doon team win. Simple lang yun. Nakalagay dun sa my day ko ngayon, grabe, sobrang dami nagmilyon. Training moments, nakita niyo yung post ko recently? Yung naggawa kami ng vision board, post mo. Post ka ng ganun. Attend ka, and then post ka. Ito yung mga bagay na nakaka-attract para sa mga non-members. Tama po ba? Sino dito yung meron kang nakitang member recently tapos nag-post siya ng bago niyang ginagawa? May nakita kayong ganyan? Oh. Kaya attractive ka dun sa paningin niya. Attractive ka sa mata. Di ba parang attractive ka dun sa ginagawa niya? What if gawin ko kaya yun? Di ba parang ganun? Kasi bago sa paningin mo yun. Ang point ko, yung bawat ipopost mo, bago yan sa paningin ng non-members. Kaya tuloy-tuloy ang posting mo. Nakuha po? Malinaw? Para sa'yo sila ma-attract.
Coach, may nakita ko sa iba. Okay, hayaan mo na yun. Ang point kasi, client mo. Okay, malinaw? O, proceed po tayo. We're almost done. Huwag ka munang matulog. Sa lahat ng mga taga-international dito. And then lastly, para magkaroon ng millions this year, duplication system. I-plan mo na to for your team. Wag, kung meron yung uplines mo na ganito, pwede mo improve. Pero lagyan mo ng value. Ulitin ko ha. Yung iba, may system na yung mga mentors nila, hindi pa nila vina-value. Pinagpuyatan na yan. Pinagplanuhan na yan. Ang gagawin mo na lang as downline, i-grab mo na lang yung vision nila at yung reason ba't nila ginawa yun. At paano mo siya mai implement. Okay, parang ganito. May system na si upline. Anong kailangan kong gawin? Ang gagawin ko mga ments, puposisyon ko yung sarili ko sa kanila. Paano nila kinreate yung intensive training or module or whatever. Kailangan kasi ramdam mo yun na parang sa'yo. Yung iba kasi hindi. Sa upline ko yan eh. So hindi mo na value. Guys, position yourself kung saan yung activity na yon ay parang galing sa'yo. So make sure na involve mo yung sarili mo or pwede mo siyang i-improve. Yan. Ano yung mga duplication system? Invitation script, presentation tool, follow-up checklist, your joiners orientation, attending training. Ito, sistema to, duplication to. Growth seminar, bonding, inspiring activities. Okay. Malinaw po? May natutunan? Next is personal growth. Meron akong paparate sa inyo. Ito, kailangan mo tong gawin from time to time. Rate your attitude. Yung attitude ko ba ngayon, papunta sa pangarap o pakawala sa pangarap? Diba? Kamusta? Kamusta ka? Bilang tao. Okay, mabuti ka ba? Maayos ka ba? Paano ka mag-respond kapag may problem? Okay, paano ang tingin mo sa trainings? Attitude. Papunta ba to sa millions ko o hindi? Pagka hindi yung attitude mo, hindi papunta sa millions mo, tanggalin mo. Okay, ito. Another thing to rate. Rate your belief level. Dito mo matatansya yung growth mo. Doubtful ka pa rin ba kahit sobrang dami nang naging successful? Doubtful ka pa rin ba kahit na-experience mo naman ng kumita? Doubtful ka pa rin ba kahit nagawa mo naman na dati? Ulitin mo na lang. Ito matitest yan. Okay. Rate your commitment level. Ito na sa commitment level na. Can I show up kahit hindi ko feel? Tama ba? Nagsho-show up pa rin ba ako? Pumupunta pa rin ba ako ng gathering kahit ang layo? Pumupunta pa rin ba ako ng gathering kahit yung mga downlines ko wala naman na doon? Commitment level. Magpapa-pay-in pa rin ba ako kahit yung mga downlines ko di na nagpapa-pay-in? Mag-i-invite pa rin ba ako? Rate your commitment level. I-chat ko pa rin ba sila kahit di na sila mag-respond? Rate your commitment level. Mag-hit pa rin ba ako ng rank kahit di ako tulungan ng team ko? Rate your commitment level. Maglalabas pa rin ba ako ng coach kahit wala akong downlines? Rate your commitment level. Okay po? Choose discipline over motivation. Parati mong piliin. Long-term ang disiplina, mga mens. No, kanina tinipe natin yan sa comment section natin. And this is your year, this is your time. Gusto mo ng mas malaking result? Pwede bang mag-type 7 lahat ng gustong mas malaking result this year? Ayan, dahil pa palang active. Thank you so much. Okay. Guys, be more active than ever. Ulitin ko ha. Be more active than ever. Naging active ka dati, maligalig dati, doblein mo ngayon. Triplein mo ngayon. Masigla ka dati, mas masigla ka dapat ngayon. Okay? Dati nag-show up ka, mas mag-show up ka ngayon. Di ba? Mas kung dati ano ka, grabe ka mag-direct, mas mag-direct ka ngayon. Grabe, kung dati ano ka, grabe ka mag-build, mas mag-build ka ngayon. Be more active this year. Okay? Sabihin mo nga, I'll be more active this year. Mag-show up ako this year lalo, di ba? Mas maglalabas ako ng malalaking result this year. Mas magiging successful ako this year.
Yan yung ating panata sa 2026. Okay, commit to success. Speaking of commitment, di ba? It is our time to take action. Lang. Video lang ako. Okay. It is our time to take action. Who's committed to building their millions this year? Ulitin ko ha. Sino dito yung committed kumita ng milyones ngayong taon? Type 10 sa comment section. Grabe, ako iniisip ko ilang milyon kaya. Ganun, planuhin mo. Kung di mo pa na-experience kumita ng 1 million this year, goal mo this year, trust me. Tapusin natin yan. I-target mo yan this year. Marami bang nakagawa last year? Kung marami nakagawa last year, kaya mo rin gawin yun. Kung nagawa mo na the previous years, kaya mo ulit-ulitin yun. Bakit? Nasa isang opportunity lang tayo. Tama ba? So, action starts today. Ang kailangan mong gawin, make everyday count. O, baka yung posting mo ha, sa FB mo. Binisita ko yung ibang downline ko. Yung downline ko, yung post nila, ha, Merry Christmas pa. New Year na. Pa second week na. Tapos na nga yung maintenance cut-off, oh. Yung post mo, Merry Christmas. Naiwan ka ba sa 2025? Okay po ba yon? Let's make everyday count. Type mo nga sa comment section, make everyday count. Huwag mo na isipin yung masyadong matagal. Basta, gagawin ko ngayon yung everyday ko. Alam niyo po si Mentor Alan, grabe yan. Everyday nagla-live yan. Everyday may video yan. I'll just make my everyday count. Magti-train ako everyday. Gagawin ko to ngayon. Gagawin ko to ngayon. Yung ano, yung mga things na hindi non-negotiable na dapat mo siyang gawin everyday, gawin mo siya. Okay? Okay. Almost done? Wow, mas dumadami tayo ha. 212 tayo ngayon. Okay. I think last two slides. Core leadership engine. Ito guys, bigyan ko lang kayo ng guide and dapat isa sa mga goal, parang kanina lang din naman to. So, you have a guide for new members. So, integrate new members into the system effectively. Provide them with good tools and support needed to thrive and contribute to team success. Kumbaga, mabigyan mo ng guideline yung mga new members. Hindi pwedeng nagpa-join ka lang tapos goodbye na. Bawal lang ganun, lalo na sa team natin, no? Rising leaders, core of course. Ito naman, ito yung mga taong makakatulong mo sa pag-build ng team mo. 'Di ba? Makaka-collab, 'di ba sila yung mga pwede pag-host, kagaya ni Sandy. Ayun, sa mga rising leader namin yan. Soon top yep yan. And then, you have the core team na binibuild mo. Sila naman yung foundation ng team mo wherein sila yung katulong mo mag-create ng culture na na maglalast hanggang sa makuha nyo lahat ng goals nyo. Ito po yung tinatawag na core leadership engine. Ayan, leadership principle. To end na, almost done. Do not just think long term. Bilang leader ng grupo natin, bilang CEO, this is your year to not just think long term, but choose long term. Ulitin ko ha. Yung iba kasi nag-think long term naman kay IM, pero hindi choosing long term. Yung iba, ang goal, mag-rank up, mag-hold ng pay-in, para daw long term na yon. Hindi long term yon. Ang long term is yung monthly production. Ang long term is yung weekly movement, weekly activities. Learning po. I think last na to. Okay, last slide. You can screenshot this or pwede mo tong i-post kasi sobrang importante na to. Alam ko na iba-iba yung result na gusto natin. Meron dito gusto ng passive income. Meron dito gusto ng rank up. Iba dito gusto makapaglabas ng first car nila, kumita ng first million nila. Iba dito gusto magkaroon ng malaking grupo. Tandaan mo, the result you want is hidden in the work you're avoiding.
Yung trabahong ayaw mo. Yung trabahong parang nakaka-bored. Nakaka-board yung training kasi paulit-ulit. Makakapagod yung pumunta ng office, ang traffic ngayon. Ano ba naman umuulan? Ba't pa ako pupunta? Pwede namang Zoom lang. Guys, the result you want is hidden in the work you're avoiding. Yung prospect na gusto mong i-approach, approach mo na ngayon. Yung leaders na gusto mong kamustahin, kamustahin mo na ngayon. Yung topic na gusto mong ituro sa team mo, ituro mo na ngayon. Yung vision na gusto mong gawin para sa team mo, gawin mo na ngayon. Tama? Yung kasahaping nyo na hindi matuloy-tuloy, gawin mo na ngayon. 'Di ba? Yung million income, gawin mo na ngayon. So yan yung mga target natin. Baka nandun baka yung success na gusto mo nakatago doon sa pinaka nakaka-board, pinaka kinaiinisan mong bagay. Gawin mo na ngayon. Takot ka sa rejection, gawin mo na ngayon. Okay po? Okay. Thank you so much sa lahat ng umattend. To God be the glory. I hope na marami po kayo natutunan, may mga na-inspire, and lahat po tayo magkita-kita sa taas. See you all mga mentors, always remember that you are limitless. God bless po. Ito po yung mga announcement ulit natin.